Guys, welcome dito sa The Sun of Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Three of Wands, may inaantay ka, nag-aantay ka, you're waiting. Hindi ka kompleto ngayon, you're not living a complete life, may kulang sa buhay mo. Or may family na against. What's with the Ten of Pentacles and the Verse here? Madami meaning kasi. Wala pang pagbabago sa buhay mo. Until now, nag-antay ka pa rin. Kumbaga, hindi ba dumadating kasi to yung inaantay mo na kumpletong buhay, kumpletong pamilya, yung ganun ba? Yung kumpleto na, no? Na masaganang buhay, may partner ka, kung ano man yung kulang sa'yo. Basta hindi kumpleto yung buhay mo ngayon. Yung ganun. Yan. So, ano pa? Ang energy mo ngayon? It's not my family in your head. The crown, may inner strength ka, may inner stillness, and very strong yung personality mo. Yan. Grounded, rooted, black color of root chakra. Grounded, rooted, stable. Ano pa? Ay, na-embody mo energy ngayon. Dalawa. The Maiden. Simple, pero ano kayo, napaka-attractive. Maladiwata. Parang diwata, hindi din. And mahilig ka sa natural na places. Gusto mo yung namamasyal ka sa mapunong lugar, sa places na may mga puno, may damo, na you're connected sa nature, sa outdoors, mga ganyan ba? And mapagmahal ka sa hayop. You show love and affection to them. Yan, ganyan. And napaka-pure ng thought mo. Stable and powerful yung isipan mo kasi may face ng dragon dito. So, yan. Ano pa? Ang tungkol sa inantay mo na yan. Ano yung inantay mo na yan? New beginning, blessing, new love. Yan ang inantay mo. Darating na ba yung inantay mo na yan? Darating na din yan. Yung inantay mo na yan. With the world. Magkikita kayo. May person ka na inaantay. Mayroon ng person na inaantay mong darating, na-approach ka, na makapagkita sa'yo. Darating yan. Mag-meet kayo niyan. Mabubuo kayong dalawa. Magkakaroon ng new beginning sa inyo. Relationship. Pero kung wala pa, kung kunwari inantay mo yung blessing from the spirit to the person or yung meant for you na talagang bigay sa'yo ng spirit ng Diyos, kahit sabihin natin na bigay sa'yo ng Diyos na person, ay basta darating yan. Darating yung person na yan. Mag-meet kayo, magkikita kayong dalawa, mabubuo kayo. Mag-umpisa kayo ng relationship. Sino yung person na darating sa'yo? Ay, someone na guarded, defensive, and nagtataas ang wall niya. Yan ang magkakaroon ng new beginning sa inyo na darating sa'yo. Ano pa energy ng person na yan na magkaroon ng new beginning sa inyo? Maliban sa 9 of Wands. Stagnant siya. Para na-bind ba? Na-trap. Oh?
Parang nabitag siya ba? Nabitag. Yan o. Nabitag. Sa patibong ng iba. Nabitag sa trap ng iba. Nabitag ng witchcraft. Victim siya. Nakahanged. Parang wala siyang magawa. Parang victim to. Pati yung pagiging defensive niya, pagiging guarded niya ay may influence sa isipan yan. May influence dyan sa tao na yan. Bitag nga, nabitag o. Ano pa ang tungkol sa person na to na 9 of Wands na yan na magkaroon ng new beginning sa inyo? The High Priestess. Intuitive naman to, or may psychic ability ba yan? Then, wala na mga psychic ability. Spiritual. Someone na spiritual, a manifestor, ganyan siya, na klase ng person, or else may gumagawa sa kanya ng spiritual. What's with the High Priestess here? May nang-atake sa kanya ng spiritual. Kaya ganyan, sabi ko sa inyo kanina may influence na yan na yun. Nabitag, di ba? Nabitag siya. Sa patibong, sa trap, sa ginawa ng kaaway sa kanya. Enemy. Kilala ka na ba nitong si 9 of Wands na to? Na magkaroon na new beginning sa inyo? Kilala ka na niya? Yes? Palagi ba nang-inspire sa'yo si 9 of Wands? Hindi. Sa'yo ba siya defensive si 9 of Wands na yan? Hindi siya sa'yo defensive. Nagtataas ng wall to, nagtataas ng dipinsa o naglalagay ng dipinsa dahil may mga kaaway na ng atake sa kanya spiritually. Yeah. Meron kasi mga kaaway na sa mga kaaway siya defensive o naglalagay ng dipinsa, no? Kasi may mga kaaway na ng atake sa kanya ng spiritual. Meron nga, ayan o. Hindi siya to na gumagawa ng spiritual o spiritual, no? Dito sa High Priestess na energy. Kundi yung na-atake sa kanya, may na-atake sa kanya spiritually. Kaya okay na clarify para klaro. Kasi madaming meaning yan. Okay? Yan. Hindi ako naghula-hulaan lang. When I sabi niya na naghula-hulaan lang ako. Kaya ako kinaklarify yan para malaman talaga kung ano talaga yung ibig sabihin niya, no? Kasi madaming meaning yan. Ano ang gusto niyang sabihin sa'yo and yung readings ko dito guided, ina-guide to ng angels, celestial beings. Naniwala man kasi hindi na importante yun. Okay? Basta yun na yun. May sarili naman kayong isip Nasa inyo naman kung maniwala kayo hindi. Basta yung alam kung ano yung totoo, yun ang sasabihin ko. At kung ano alam ko, yun lang sasabihin ko. So yan. Ano ba yun? Ano yung gusto sabihin sa'yo ni 9 of Wands na to, na person? Ano kaya to? Finding out the truth crushed me. Na malaman niyo yung katotohanan. Nung nalaman niyo yung katotohanan, nadurog talaga siya. Na-crushed. Nadurog. Emotionally yun. Talagang napiktuhan siya. Nadurog talaga siya. Nadurog. Na-crush ko, Para nadurog emotionally yun. Talaga na-hurt talaga yun pagka ganun, no? Ano bang nagustuhan sa'yo ni 9 of Wands na yan? Kasi malawak yung kaalaman mo.
napaka-vast at napaka-broad ng mind mo. Clear and pure yung iyong aura. Pure ka. Sharp and clear yung mind mo. Matalino ka. You're intellectual. You're logical. You're intelligent. And your mind is connected. Your mind is powerful. Yan ang nagustuhan niya sa'yo. And then, ano pa nagustuhan sa'yo ni Nine of Wands na yan? Kasi you are protected, you are guided. Oh, merong liwanag na napoprotekta sa'yo. You are loved by the divine. You are loved by the divine. You are supported. You are protected. You are loved by the divine. Nasa side ka, ibig sabihin nasa side ka ng kabutihan, no? May puso ka, you're sensitive, empathetic, mga ganyan ba. And ano pa ang gusto niyo sabihin sa'yo ni Nine of Wands na yan eh? Hindi siya sa'yo defensive doon siya defensive sa mga gumagawa sa kanya ng spiritual. My life is not as together as it seems, kasi complicated yung situation niya. May mga gumagawa din sa kanya ng spiritual. Kaya ayun, nagkaroon ng waiting, parang complicated, no? Complicated. My life is not as together as it seems, kasi madami sigurong blockage, hadlang, madaming complications, mga ganun. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni Nine of Wands na yan, na person? Kasi kilala ka na niya eh. I bury myself in work to forget you. Sinusub niya yung sarili niya sa trabaho, or binaon niya yung sarili niya sa trabaho. Hindi ganun ang translation sa Tagalog. Sinusub niya yung sarili niya sa Tagalog. Sinusub niya yung sarili niya sa work, sa trabaho, para na makalimutan ka. Para walang mawala ka sa isipan niya. Para doon niya na-focus yung isip niya, yung attention niya sa trabaho. So, ayan. May nakaraan sa inyo na ito. Kaya kilala ko na eh. Ano pa ang gusto niyo sabihin sa'yo ni Nine of Wands na yan? Gusto niyang ma-reunite kayo. Three of Cups. At ano pa? Ang nais parating sa'yo ni Nine of Wands na yan. Sa kabila ng mga complications, challenges, blockage, at kung ano-ano pa obstacles, no? Three of Swords, nasasaktan daw siya. Di ba? Ayun, finding out the truth crushed me. Nasasaktan talaga siya, na-hurt daw siya. Sa nalaman niya. Basta nasaktan siya, na-heartbroken siya. May nalaman siya na nadurog yung puso niya. Yan. Ano pa naisip parating sa'yo ni Nine of Wands na yan? Pero, naka-recover na siya sa hurt daw. At, nag-forgive na siya. Kung nasaktan mo siya, nag-forgive na siya. Nag-forgive ka na niya. At ano pa, yun dapat, no? Lalo kung person nyo naman, di ba? Maliban na kung paulit-ulit kayo nasaktan, di ba? Magawa ng scheme and deceit. O ulit-ulit kang salbahiin, no? At yung reason ay kung sinalbahe ka dahil sa nainggit, dahil sa umiiral yung paging ganid niya, yun talaga worst evil, kasi yung mga ganong klase ng tao, walang puso yun, yung mga ganon. Meron ako kilala niyan na ganyan, na wala silang awa, walang puso. Nanay nga niya humihiyaw-hiyaw sa sakit kasi nagkasakit yung nanay niya. Patay na yung nanay niya. Ako nga naawa pa sa nanay niya, binibigay ako ng tinapay. Pati ang asawa ko naawa. Sinisigaw-sigawan pa. Hindi nila iniintindi. Sinasabi pa, sa matay ka na. Sabi ganun. Parang ganun yung sinasabi. Basta ganun na gusto nila mamatay na lang kasi para bang obligation sa kanila. Ganun yung ginagawa nila, guys. Salbahe talaga, wala silang puso. Doon yung malalaman. Kahit sa hayop, salbayan sila, wala yan silang puso. Yun ang mga tao selfish na they don't know how to put themselves in the shoes of others. Wala yan silang awa, wala silang habag. Yung mga ganong klase ng tao.
Kaya madali lang sa kanila ang gumawa ng evil, pang harm. Dahil hindi sila naaawa. Nanay na nila yun ha. Hindi sila naawa. Ay, grabe. Grabe talaga. Di ba pag nanay o kaya magulang, di ba? Maawa ka. No? Kung may karamdaman. Nun sa amin, talagang yung lolo ko nun, nung nagkasakit, ay palit-palitan sila. Kahit yung pinsan ko, palit-palitan sila ng matiyahin ko, bantay, alaga, punas ng puwit pag nagtani. Kasi nagkasakit yung lolo ko, di ba namatay yung lolo ko. Dahil may prostate cancer. Palit-palitan. Kasi nga, may pagmamahal. May awa, may habag na awa, di ba? Affectionate. Yun nga lang pamilya niya eh. Nanay niya, no? Nung kapitbahay ko. Ay, sus, Diyos mio. Instead na alagaan, sinisigaw-sigawan. Pamiyaw-yaw ng sakit. Dahil may sakit na, ano ba yun? Sa bato ata yun, sa kidney. Oh. Ako nga naawa pa eh. Kahit nasalbahe sa akin yun na traidor yung Korea. Basta, ako naawa pang ako eh. Oh. Binigyan ko pa ng tinapay. Kasi naawa ako kay may sakit. Tara, ay, Diyos mio. Diyan dyan. Yung aso, itali nila sa tabi ang iksi-iksi ng tali. Bigyan nila ng kanin, buo-buoing kanin. Minsan walang ulam, puro lang kanin. Hindi man lang hinalo-halo yung kanin. Walang tubig. Minsan nun, ako pa naglalagay ng tubig na ako sa aso. So, pag ano nang bigyan mo ng aso, naku, pawala yung aso, magdusar yung aso. Walang puso ang mga klase ng tao. Hanggang sa namatay ang aso, nakatali. Susulang awa. Hindi dapat bigyan ng aso yung mga ganun. So ano pa? Ang next move ni Nine of Wands sa'yo. Six of Cups in reverse. Ay, hindi pa ito mag-ano guys. Nakatali pa ito. Hindi pa ito agad-agad magpurso sa'yo. Hindi pa ito agad-agad. Kaya nag-antay ka. Hindi pa yan makipag-ano sa'yo, makipag-close. Hindi pa. Stagnant siya, oh. Victim ng spiritual, pero nagdidepensa naman siya. Importante ay pinaprotektahan niya yung sarili, may depensa siya, di ba? Hindi siya maano ng spiritual. No. Importante may ano siya, may protection siya, may depensa siya, di ba? Importante safe siya, di ba? Yung person mo. Ano pa? Ang next move ng person mo na yan after this. Tingnan natin. Hindi pa to maging confident, para bang mahiya pa to na ipursu ka. After this, ano pa ang next move ni Nine of Wands na yan towards you? Malulungkot to sa malalaman niya. May malalaman siyang sekreto or tinago sa kanya or naka-hide yan, malalaman niya, no? Na ikalulungkot niya para bang malungkot siya. Yun pa ang next. Yun pa ang next, no? Parang madami pang pagdadaanan to. So, ano pa? Ang next, hindi agad-agad. Until now, nag-antay ka pa rin. Ano pa ang next na move ni Nine of Wands towards you? Wala, restricted pa to guys. Restricted pa si Nine of Wands.
Oh, di ba na ano siya, nabitag. Oh, restrict. Wala pa yan. Restricted pa siya eh. Wala pa. May iba bang person na mag-pursue sa'yo? Hindi agad-agad. Pero matagal pa to. Meron namang ibang person. Meron naman. Sino yung person pa na mag-pursue sa'yo? Marami? Ang gusto mag-pursue sa'yo? So yan. Hanapin natin. Kung may, after this, after this, ano pa ang next na mangyari sa inyo ni Nine of Wands? Kailangan positive, no? Wala, stuck. After this, ano pa mangyari sa inyo ni Nine of Wands? Wala, positive naman yung reading, guys. Wala, hindi pa ako mag-uusap agad-agad. Ano pa, after this, ano pa next na mangyari sa inyo ni Nine of Wands na yan? Wala pa talaga, hindi pa magte-take ng action yan. Ano pa, next na mangyari sa inyo ni Nine of Wands na yan? Wala pa talaga. Ay, upright ba tong Page of Cups? Ayun na, at may mag-o-offer na ng Cup of Love. Ayan na, magre-reach out na si Nine of Wands. Sa wakas, no? Mga ilan din to, matagal pa to siguro. Isang daming pagdadaanan, no? Yan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ni Nine of Wands na yan? Nag-hold back siyang i-message ka, may pumipigil sa kanya na i-message ka, nakontakin ka, upuntahan ka, kasi baka hindi siya magtagumpay, may tinatakot yan, na parang pinapunahan siya na hindi mag-succeed, ganun. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. So, yan, nakipilit kong maganda ang kalabasan at yan ngayon ang lumalabas, no? Yan. So, ito na lamang guys for collective reading.